Isang magandang tanghali po at hapon po sa bawat isa. Latest weather update tayo ngayon sa ating binabantayang si Bagyong Karina. Pero bago natin yan ipagpatuloy mga kaibigan ko, pakiusap, pa-like and subscribe po and pa-hit ng notification bell para ma-updated po kayo sa ating lagay po ng panahon. So mga kaibigan, patuloy pa rin po nating minomonitor at binabantayan. Ito nga pong si Typhoon Karina na ngayon po ay nasa northwest po over the Philippine Sea pa rin yung kanyang direksyon. At kaninang alas 10 po ng umaga ay namataan po yung sentro or mata nitong si Bagyong Karina na may layo pong 320 kilometers east of Basco, Batanes po mga kaibigan. 405 kilometers naman is of northeast of Apari, Cagayan. So kitang-kita nyo naman sa ating live radar mga kaibigan na nagbibigay ito ng pag-uulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Mabagal din ang pagkilos. Ang hangin po niya ngayon ay pumalo na po sa 140 kilometers per hour, malapit pa rin po sa sentro. At yung bugso po niya ay mas lumakas pa sa 170 kilometers. At ito pong pagkilos naman niya pa northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. So hindi nakakapagtaka kung bakit talagang nag-i-stay pa rin itong si Bagyong Karina dito sa ating bansa dahil mabagal lamang yung pagkilos niya palabas po ng Philippine Area of Responsibility. At inaasahan po within the next 24 to 48 hours ay posible pa po itong lumakas. So nakataas na rin po ang storm signal number 1 and 2 sa ilang bahagi po ng ating bansa. Dito po sa may bandang Luzon, Batanes, nakataas pong storm signal number 2, Itbayat, Basco, Mahataw, Uyugan, Ibana, warning 24 hours po yan. Obserbahan po natin yan. Binabantayan po yan yung bilis po at pagkilos ng hanging Bagyong Karina dyan sa mga lugar po na aking nabanggit. Nakataas din ang signal number 1 dito sa parte naman po the rest po ng Batanes na hindi ko nabanggit. Kasama po dyan ang Babuyan Island, eastern portion ng Isabela, kasama rin po ang ilang bahagi po or northern portion po ng Apayao at Pablo, Santa Maria, northern portion po ng Ilocos Norte. Kasama din po mga kaibigan ang northern portion din ng Aurora, Disanag, Kasiguran, Pulilo Island, at itong northern portion din ng Catanduanes mga kaibigan. Pinag-iingat din po tayo niyan dahil mga apektadong lugar po yan at nakataas po dyan sa mga lugar na yan ang storm signal number 1 at storm signal number 2. So binabalaan po yung mga aalis po sa hapon at sa gabi. Ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote. Panlaban po yan sa biglaang pag-uulan dahil kung makikita po ninyo pabugso-bugso ang pag-uulan, minsan walang ulan, maya-maya naman after ilang minuto biglang bubuhos po ang malakas na pag-uulan. Narito po nung pagkatala natin sa lakas ng pag-uulan ngayong tanghali hanggang sa hapon, hanggang sa gabi po yung mga pag-uulan na posible nating maranasan. Dito po sa area ng Batanes, Babuyan Island, northern at eastern portion po ng mainland Cagayan, kasama na pong Ilocos Sur, 100 to 200 millimeters po na pag-ulan or tubig ang posible pong bumuhos dyan. So malakas po yun, merong mahina, merong bugso ng biglaan. So mas maganda nakabantay po tayo. Kung wala naman po tayong importanteng gagawin sa labas, mas maganda manatili na lamang po tayo sa ating mga tahanan or sa ating mga bahay. Dito naman po sa Ilocos Norte, La Union, Abra, Benguet, Apayao at eastern portion po ng Isabela at the rest po ng Cagayan, 50 to 100 millimeters na pag-ulan ang posible pong maranasan dyan. Marami kayo, malakas po yun mga kaibigan. Kaya pinag-iingat din yung mga lugar niya sa banta po ng pagbabaha, sa banta rin po ng landslide. Mas maganda, pinapaalala ko manatili na lamang po tayo sa bahay kapag mayroon pong ganitong klase ng pag-uulan. Dito naman po sa ilang bahagi ng Batanes, yung mga hindi ko nabanggit, 100 to 200 millimeters din na pag-ulan ang mararanasan dyan. Sa Babuyan Island, 50 to 100 millimeters din na pag-ulan. Inaasahan po pagdating naman po ng Huwebes, July 25 at sa Friday po, July 26, 50 to 100 millimeters na lamang na pag-uulan ang mararanasan po dito po sa may area ng Batanes. Inaasahan po mga kaibigan itong week na ito ay lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Karina. Pero may mga minomonitor tayo ngayon na cloud cluster dito sa may bandang silangan. Kung makikita nyo, posible itong maging low pressure area
at posible ding maging bagyo. Kapag ka meron po kasing nakadikit, no, or may bagyo at merong cloud cluster, eh hinahatak po yan, no, o pinapalakas. Ito po kasi sa bagyong Karina, hindi lamang po nagpapabuo ng bagyo or low pressure area. Pinapalakas din po nito ito nga pong southwest monsoon or hanging habagat sa area po ng ating bansa. Kung makikita nyo, kasama din po dyan ng ilang bahagi ng Luzon ay apektado din ng localized thunderstorm na ating talagang binabantayan. Madalas po yan nagpapaulan sa tanghali, sa hapon at sa gabi. Kaya nga po pinapaalala ko, bandang hapon po, maulap talaga na panahon na may pag-ulan. Sa gabi naman, mga isolated light rains to heavy rainfall po ang ating posibleng maranasan. Kaya nga po mga kaibigan, rainy season ngayon, hindi lamang po posibleng 1 hanggang 3 bagyo ang pumasok sa ating bansa. Inaasahan by next month po August ay posible din pumasok ang 2 hanggang 4 na bagyo sa ating bansa. So mas maganda nakahanda po tayo dahil nga etong pagsalubong sa pasukan talagang tag-ulan po mga kaibigan. Yung ating mga anak, lagi po nating bilihan na natin ngayon ng mga kapote, payong, jacket, at yung may mga service, mas maganda i-service nyo na lang sa motor para hindi po mabasa ng pag-uulan. Well mga kaibigan, mamaya po may update ulit tayo sa lagay ng ating panahon. And please pakiusap, huwag nyo pong kalimutan mag-like and subscribe para ma-update